Welcome to Donmar TV News Channel. Inakusahan nga ng panig ng PDP Laban na pinangungunahan naman ni Senator Manny Pacquiao itong si PDP Laban President Cusi Wing na si Alfonso Cusi na Secretary din ng Department of Energy. Ito ay kaugnay sa kanyang naging hakbang na humihirit ng reopening ng filing ng Certificate of Candidacy na nagtapos na noong Oktubre ng taong 2021. At matatandaan na nakapaghain naman ng mga kandidato ang malalaking partido kasama ng PDP Laban, ngunit kalaunan ay binawi ng mga ito ang kanilang kandidatura, partikular na si Senator Ronald Bato de la Rosa na sa huling araw pa man din, petsa 8 ng Oktubre, nang maghain ito ng Certificate of Candidacy, habang sa pagpapalit naman ng pagtakbo ay naghain ng pagka-presidente si Senator Christopher Bongo, but later on ay binawi rin niya ang naturang kandidatura. Ayon kay Cusi, ginawa lamang niya ang legal options at wala silang nakikitang labag sa batas sa nasabing hakbang na kanselahin ang 2022 national elections dahil tuloy naman ang naturang aktibidad sa buwan ng Mayo. Buwelta nito sa mga kritiko, hayaan na lang ang full body na magpasya ukol sa kanilang kahilingan. Kung may bukod naman daw na hirit ang iba pang grupo, maaaring mag-file ang mga ito ng sariling petisyon. Una nga dyan ay may mga ibinigay na pagkakataon para doon sa mga kandidato na magbago ng kanilang tatakbuhang posisyon, ngunit hindi naman daw ito ginawa ng PDP Laban sa angkop na paraan. Pero ayon kay Attorney Melvin Matibag, kinakailangan umano ito para maisaayos ang sistema ng halalan sa ating bansa. Sa panig naman ng Commission on Elections, re-resolbahin umano nila ang issue, ngunit walang may bibigay na time frame kung kailan ito mapagpapasyahan, lalo't marami o tambak ang mga inaasikaso ngayon ng full body, kasama na yung petisyon laban sa ilang kandidato na may pagtutol at mga petisyon para ma-disqualify ang mga ito sa pagtakbo sa 2022 national and local elections. Bombo Elmar? Bombo Dennis, medyo nakakagulat para sa ibang hakbang, coming from the ruling party mismo, Bombo Dennis, na mag-extend ng COC filing. In fact, tapos na to, noong buwan pa ng Oktubre, Bombo Dennis. So, ang nagtataka dito, ano yung agenda, anong behind nito, Bombo Dennis? Ano pang mga haka-haka dyan? Kaya lumutang itong issue na no election na, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar, kasi kung pagbibigyan yung extended filing ng Certificate of Candidacy ay mapupurnada naman yung printing of ballots. Nako. Ibig sabihin ay hindi pa makakapaglabas ng pinal na listahan ng mga kandidato dahil kung tumatanggap muli ng mga pangalan ng mga kandidato para sa 2022 elections. So masisira yung balangkas ng kalendaryo ng Commission on Elections. Mangyayari nito, lagpas doon sa May elections na schedule ang magiging panahon para sa halalan. Pero siyempre, may mga konsiderasyon pang tinitingnan dito, Bombo Elmar. Lalo't ngayon ay pandemic pa rin at tumatas na naman nga yung kaso ng COVID-19 at maaaring maapektuhan yung mga preparasyon ng full body kapag maraming mga ganitong makakasagabal doon sa kanilang proseso para mag-proceed, Bombo Elmar. So anong ibang mga reaksyon pa dyan ng katulad ng grupo ng Kontra Daya, yung iba pa, NAMFREL at iba pa, Bombo Dennis, hakbang dito ng ruling party, coming from the president mismo ng PDP Laban na, Bombo Dennis? Well, ayon dito sa grupo ng Kontra Daya, ay ayon kay Professor Araw, sabi niya, ito'y malinaw na hakbang para sa no election scenario. Pero yun nga, ang sinasabi naman ng kampo ni Cusi, hindi no election. In fact, process ng election yung kanilang nais mangyari, Bombo Elmar. Pero nga, sabi nga dyan ni Professor Araw, ano ang delay dito sa proseso ng eleksyon na makakasagabal dun sa implementasyon kung ano yung nasa kalendaryo. Lalo't yung eleksyon natin, nasa batas yan, Bombo Elmar, talagang magkakaroon ng pagdududa yung taong bayan na no election ang hinahangad ng ilang grupo, ng ilang individual dito sa ating bansa. Bagay na hindi umano nila mapapayagan bilang election watchdog. Ganun din ang sentimiento ng NAMFREL at ng iba pang mga nakabantay dito sa halalan. Yung Paris Pastoral Council for Responsible Voting ay dahil may preparasyon na sila, may latag na ng mga hakbang na kinakailangan gawin. Pero kung may extended na filing ng COC, ay magbabago na naman
ng kanilang mga diskarte dito sa pagkakataong ito, Bombo Elmar. Lalo at malapit na ang kampanyahan, Bombo Dennis. Sabi mo nga next Monday ay ipapatupad na itong gun ban sa buong Pilipinas ng COMELEC, Bombo Dennis. Actually, yung gun ban ay isa lamang yan sa mga ipagbabawal dahil yung Petsa 9 simula na ng election season sa ating bansa. Well, ang katotohanan naman daw, sabi ni Professor Araw, ay last year pa nagsimula yung political season. In fact, may mga aktibidad na related sa politika. So nagtataka lamang sila kung bakit ito pa lang yung deklarasyon ng poll body na pagsisimula ng election season. Pero well, iyan yung nasa kalendaryo ng COMELEC. So diyan mag-uumpisa yung mga bawal na rin yung magtanggal ng mga empleyado sa gobyerno nang walang sapat na dahilan. Wala na din yung mga promotions na dati ginagawa at yung pagbibitbit ng armas ng walang sapat na papel ay hindi na rin papayagan kagaya nga ng mahigpit na bilin ng mga otoridad natin. Bombo Elmar. Nagkasagutan sina Ann Curtis at Inday Sara Duterte tungkol sa usapin ng juvenile case na dapat na ipasa ang batas na pababain pa sa 12 years old ang mga batang parurusahan dahil sa pag-commit ng mga major crime. Dahil dito tila sinupalpal at pinahiya lamang ni Inday Sara Duterte ang actress, ayon sa aspirant vice presidential halata daw na hindi nito binasa ang nasabing batas at basta na lamang nagkomento. Kaya hamon ito na subukang lumabas ng gabi at maglakad mag-isa sa kalsada ng walang kasama. Ang naging supalpal naman ni Inday Sara kay Ann Curtis ay sinang-ayunan naman ng ilang netizens. Narito ang kontrobersyal na post ni Ann Curtis para tuligsain ang batas na pababain ang edad ng mga kriminal. Ann Curtis Smith, the debate on lowering the age of criminal responsibility is up for talks in the Senate, and as a UNICEF Goodwill Ambassador it is my duty to raise awareness and lend my voice to support the call of the Council for the Welfare of Children, civil society organizations, professional associations, child protection experts, well-meaning citizens, parents and the youth. I stand with them for not lowering the criminal age of responsibility but instead supporting the full implementation of the current law of the Juvenile Justice and Welfare Act. I understand that there are those who see differently, but if you could only try and discern that they are still children, are victims of their circumstance and are still young enough to change their ways. Children in conflict with the law are already victims of circumstance, mostly because of poverty and exploitation by adults. Instead of being penalized, they should have access to proper rehabilitation, where they can be properly cared for to understand what they may have done wrong, learn to change their ways and be given a second chance at life. The proper implementation of the current Juvenile Justice Welfare Act has proven to have many success stories that at UNICEF Phils has shared with me. It cannot fail if it is fully implemented. The JJWA does not see children in conflict with the law as criminals, rather, it regards them as victims of their circumstance. The law has given these children hope to change, to become better, and to work for a brighter future. I stand with UNICEF as they call on government to work with child rights defenders and strengthen the juvenile justice system for the sake of all Filipino children. #Children not criminals. Samantala, agad naman sinagot ito ni aspirant Vice Presidential Sara Duterte. Ayon sa kanya, kaya nasasabi ito ni Ann Curtis ay kahit minsan hindi nito naranasan maglakad ng mag-isa ng gabi, at wala itong alam sa tunay na kalagayan ng taong bayan na nabibiktima ng mga bata, tulad ng snatching, hold-up at marami pang iba. Ayon kay Inday Sara, the madam who said that lowering the age of criminal liability to 12 years old as immoral, unscientific and ineffective is clearly out of touch with reality. This person has not regularly read police reports, have not talked to social welfare workers or has worked on grassroots issues. This madam and her like-minded friends compare other well-developed countries to the Philippines as if the culture, the psyche, the circumstances are the same. What I would give to lock you in a room for one night with 13-year-old Sukarap Gang member. Para makatilo ka.
Eto pa, hindi sila criminal, they are children conflict with the law. Eh di ba it's the same banana, ladies and gentlemen, children are capable of committing crimes. Put that in your head. Wag na sana kayong magpretend na anghel ang mga bata. Wala po tayo sa langit. We have documented cases of 12, 13, 14-year-old children committing rape, murder, theft, robbery, drug smuggling, drug peddling, even arson. If you do not want them in jail with adults, put them in your child in conflict with the law age-appropriate jail. The issues may be a complicated web of poverty, illiteracy, broken families, abuse, and a simpleton madam, who supports children criminals for the reason that they are children. But all these are no excuse to spare the rod and let the problem of underage criminals fester. Take your head out of your butthole, madam, and walk Metro Manila streets at night, alone, Awonato. Ano kaya balak ng PDP laban? Kasi nakikipagtsikahan ako sa mga politiko kanina. Sabi ko, lakas ka ako ng trip nitong mga to. Gusto ipa-extend sa COMELEC yung filing ng COC. Ngayon, if PDP laban, we're just, any other party, hindi mangyayari yun. Pero administration party sila di ba? Alam niyo naman, pagka kumembot ang administration party, di ba? So ako, alright. Ang chismis, tinanong yung ibang mga taga-PDP laban, ibang mga senior kembular doon. Tinanong daw ng mga local government officials kasi sila manloloka. Tapos sabi ko, sino ba gusto nilang i-field? Ano ba gusto nilang balak gawin kung mag-extend ng COC? Kasi gusto daw nila magkaroon ng presidente sila na magkaroon sila ng kandidato para sa presidente kasi apparently sila yata ang pinakaunang post-EDSA na administration party na walang presidente. Nakakaloka nga, kasalanan din nila yun. So ngayon tumingin ako sabi ko, sino balak nila? So basically, ang narinig kong kembot doon sa mga LGU, may balak nga daw silang pag-file ng presidente. Ganon. Tapos ako parang, yung vice president, di naman mahalaga, parang si Inday doon Yung presidente. Tapos eto, bumalik ako sa survey, kung sino yung mga choices nila. Kasi guys, ganito yung system. Sa panahon na to, na sobrang lakas na ng momentum ni Bongbong, sino ba pa pwede nila ibangga kay Bongbong? Sino pa po pwede nila ibangga kay Bongbong na may laban-laban? Kasi nakita ninyo sa survey, ito na lang, sa Okta na lang. Ito yung Okta. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano kababoy ng mga numbers. 54 si Bongbong. Si Lenny, 14. Number 2, 14. Diba? Tapos, Isko, 12. Manny, G's, Ping, 5. So sabi ko, biglang magically, January, biglang may magna-number 1 sa survey na tatalunin si Bongbong. Or kahit, huwag na natin sabihin na matatalo si Bongbong. Kahit mag-number 2 lang. So sino po pwede rito? Siyempre, kung nakahanap sila guys ng pwede nilang, sabi ni Mami Chubbs pa doon, hindi pa ba tapos ang filing? Pwede pa ba yun? Bakit ganun? Tapos na po ang filing? O pwede po mag-file ng petition? I doubt na mapagbibigyan unless babuyin ng COMELEC yung sistema. Pero ang iniisip ko, let's assume lang yung hypothetical scenario, yung kunwari mapagbigyan sila by some magic or miracle, ganyan. So, sino yung i-field nila? No. Ngayon, ito yung mga, kumbaga sa math, ito yung mga theorem ko. Yung parang what we know, parang ganun. Ito yung what we know. First, merong more or less 7 na tumatakbong presidente na, yan. Excuse me. Abaan ko nga. So, una, Bongbong, Lenny, Isko, Manny, Ping, Ernie, Leody. Now, basically, itong si Ernie Abella, love natin yan, pero wala talaga yan. Hindi mananalo. Si Leody, hindi rin yan. Sayang lang, pangsayang lang po sa tinta. Totohanan lang. I mean, wala po akong personal na galit kay Leody de Guzman. Sayang lang po talaga yung tinta. Tingnan mo naman guys, 0.001. Ang may laban-laban lang talaga dito, yung 5. Actually, sa ganitong numbers, medyo wala na rin Pero, sige na lang, pagbigyan na lang natin. No? Bongbong, Lenny, Isko, Manny, Ping. Ngayon, kung may makasundo dito ang PDP laban, kung may makasundo sila rito na pwede nilang parang adopted na presidentiable, hindi na nila kailangan na extension ng filing of certificates of candidacy. Bakit? Kasi po pwede naman sila, bakas na lang tayo. Pwede naman yun, nakapag-file na ito, ani pa nila mag-file. So, ibig sabihin lang nun, kung gusto nila ng extension ng COC, yung magiging nilang presidente ay someone other than dun sa 5 na nandito or 8 na nandito. Basta kahit sino hindi pa nagpa-file ng presidential COC. Right? Ngayon, eto na. Hindi ko talaga ma-imagine, guys. Parang, Diyos ko, kumusta naman ang katol, di ba? Parang, guys, dapat talaga palagisindi kayo ng katol, parang mga mga 4 na pulgada lang. Pag nakatulog na kayo, huwag nyo hayaan buhay yung katol buong gabi. Nakakaloka yan.
Anyway, so, ibig sabihin guys kung gusto nila ng extension ng filing ng COC, it should be someone who has not yet filed a presidential COC. No? Ulitin ko kung gusto nila ng extension ng filing ng COCs and they want a president for their own party, it has to be someone who does not have a presidential COC. Alright? So obviously, none of the above. Nagkaroon ng chismis dati. Ito daw si Isko ang gagawing adopted ng administrasyon. Kaya lang, base rin sa narinig ko sa isang political circle, base narinig ko, problematic yung kakaiba yung predicament na Isko. Kasi diba, dalawa yung major chunks. Parang maraming mga voting blocks, but yung mga voters, they can be roughly classified, yung vast majority of voters can be roughly classified into two. First, Makaleni, at saka number 2, maka-administrasyon. Makaleni, maka-administrasyon. Okay? Yung mga ultra DDS na ayaw kay Bongbong, negligible yung number nun. Bakit? As evidence yun, noong ang baba ng number ni Bongo noong nagpo-polling. Di ba pagka maka-Duterte ka, at pag maka-Duterte ka, dalawa lang pagpipilian mo. Bongo o Bongbong. Obviously, lahat nagpunta halos kay Bongbong. Kay Bongo parang 5%, parang ganun lang. Ngayon, ang presumption din dito ay sawang-sawa na rin si Bongo, so ayaw niya mag-file ng COC siguro. Hindi ko alam. Pero I don't see Bongo filing another COC. Parang siya, parang sex bomb, yung parang laban-laban, bawi-bawi, parang ganun. Corny naman nun. So, it has to be someone other than Bongbong, Lenny, Isko, Manny, Ping, Ernie, Leody, and Bongo. Alright? So, sabi ko, at this point in time, sino ba makabangga kay Bongbong? Yun ang tanong ko muna. Sino makabangga kay Bongbong na may laban-laban? So, ang una kong tinignan, yung mga vice presidential. Tingnan natin yung vice presidential survey. Kasi alam mo talaga, feeling ko nung una, alam mo yung nung nagkaka-withdrawan pa lang yung dramahan pa ng withdraw. Diba? Diba ang parang team song natin nun diba? Sobrang parang telenovela yun diba? Parang, nais mong matanto, buksan ang aking puso. Diba? Parang MMK. Eto guys, parang parang lumevel na to guys, ng lumevel na parang sana ikaw na nga Paano sana ikaw na nga? Doon tayo sa mapang-limang stanza, yung anong kailangan kong gawin upang, ano ba yun? Upang matigil na ang kabaliwan kong ito. As in, kabaliwan na pinangyayari. So, hari na. Punta tayo doon sa vice presidential. Are, nasa ba yun? Okay, ay mali. Next. Open image in new tab. Alright. Obviously, hindi nila gagawin presidente si Pangilinan dito. Obviously rin, hindi nila ilalaban si Willie Ong. Ang labong manalo presidente. Sorry guys, walang maniniwala may presidente si Willie Ong. Anyway, sa survey din, malabo rin si Lito Atienza, malabo din si Walden Bello. Kasi si Walden Bello, parang medyo level lang din ni Leody yan Ang may laban-laban lang sa kanya dito, si Tito Soto. No. So, ang una kong hypothesis, parang sabi ko, hindi kung mapagbigyan, by some miracle, mapagbigyan na mag-extend ang certificate, ang COC filing, sino ang palalabanin ng PDP laban? So, una natin iti-testing na candidate, yung sa vice presidential, which is Tito Soto. But then, may problema doon sa theory na yon. Look. Doon sa yun si Lacson Gets mo? Babanggain ba ni Tito Soto si Lacson? Barkada yun. Hindi ganun ugali ni Tito Soto. Gets niya? Hindi malabo si Tito Soto. Kasi alam nyo, in fairness kay Tito Soto, hindi ba lahura yung taong yun? I mean, hindi ko siya boboto, pero gusto ko siya. Totoo ako Tito Soto Pero hindi si Tito Soto. Ngayon, kasi hindi niya talaga tatablayin si Lacson. Parang magkapatid na yung dalawa na yan